Happy Tuesday mga higalag mga kaisunan mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pag-Sibya. Ato dahil basan ato ang K-Tix, ato ang devotional karon no. Ano kita sa atong April 15, June 2020. He showed them both his hand and his side. The disciple then rejoiced when they saw the Lord. Kita ang Ginoo no? Mao kana ato ang pamalandongan unya no. Welcome kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words. Martandasan karon communion with God. I will gospel sa theology edition con 8 parts. Sumula sa bulwagang tahanan na to ang pagsibya. Largo kita introduction, long start. I-pull down inyong mga status bar no, makita ang ato ang pizza. Tuesday, April 14. So happy Tuesday mahigalag mga kasanan sa April 14. So nga inyong mga bitay nga mga kalendary kay basaw na ito ang Merkulis no, Martes ang Tuesday April 14. Ano yan kita sa ikaduha nga Tuesday no, sa ato ang April kaya doon na sa upat ka Tuesday, pero ano kita sa semana na to nga ikatulo sa ato ang Abril. So ato ang Tuesday sa ato ang April ang ato amaday ni siyang sayo no, sa Tuesday na to ang 7, 14, 21, 28. So tinag-upat lagi na siya no, kay kung mula pa sa 28 30 naman kay siya kapin, di ba? So kung mabutang ang 7 naagid siya sa tinag-upat. Sa ato ang May mabutang ang 7 sa Thursday man no. So ang Thursday atong tinag-upat. So mao na ang ato ang Tuesday na sa linyas tinag-upat no, ang ato ang Tuesday dito nagsugod sa Friday, Saturday, Sunday, Monday o Tuesday ato ang tinag-upat. So ipo nyo mag-Google calendar kay ato ang kaano na to ang holiday sa ato ang Israel no, para sa ato ang holiday Yom Hasawa. Ang sa kini ato ang Yom Hasawa no. So ato kining i-research ato ang Jewish holidays no, Jewish holidays ato ang Yom Hasawa. So kan Gemini kita meaning na lang ta sa Yom Hasawa no, meaning amo ni Holocaust Remembrance Day. Holocaust man day no atong Yom Hasawa.
sa April din sila kasugod, April 13. Unya sa Tuesday, April 14. Una ay mo diri sa atong Yom Hasawa or Holocaust Remembrance Day. So, Holocaust Remembrance Day is an annual day of commemoration for the 6 million Jews murdered by Nazis under collaborators during World War II. Ay, mamauman di ay ninyo masuwa sa kuan. Ato ang araw ng kagitingan nga naagi namatay, no? Dahil po ang Independence Day sa atong Pilipinas, napunto sila yung Independence Day, no? So maon ni ang araw na kagitingan nila, ang Yom Hasawa, no? 6 million sa ato 20,000 naman to, ang ilang milyon, no? 6 million Jews murdered by Nazis under collaborators during World War II. Napiktahan din sa World War II. So, lahi po na ilang World War II, lahi po sa Pilipinas. Meaning, day of catastrophe. Day of catastrophe po ang Holocaust Remembrance, no? Day of catastrophe, katong day of bataan, no? It's fall on 27th of Nisan on Hebrew calendar, marking the Warsaw Ghetto uprising, and it's observed with siren moments of silent and educational ceremonies. Unay siren sang ilaha di ay anang Yom Hasawa, no? Siren sila sa 10 a.m. in Israel. Read siren sound 2 minutes. So 2 minutes ko ng siren sound. Memorial candles lighting, yellow candles. Memorial candle nila, no? Ceremonies and education. Meaning sa Yom is Hebrew for day. Day ang Yom, no? And so, means catastrophe. Catastrophe yung usawa. Utter destruction or disaster. Paul Yom Hasawa. We Hagebora, the day of remembrance of the Holocaust and heroism, acknowledging both victims and Jewish resistance. Mama, sa itong Pilipinas nga araw ng kagitingan, no? Ang Yom Hasawa. Day of catastrophe, no? So kana na ang ato ang paglantas ng calendar time, mga gal, mga gar. Largo kita sa ato ang bantay panahon, lokal, nasyonal o international na to hurricane storm updates. Og largo kita sa atong temperature karon. Ato ang temperatura, no? Karon og sa alas 10, pero ang high nato 29 degrees Celsius temperature, ang low 24 degrees Celsius temperature, kaulapan partly sunny. Ato ang netizen daghan ay nangagpas nga mag-ulan. Gusto na nila magpaigo sa bagyo basta makaulan, no? Maghulat yung ulan na sa taon-taon, no? Or sa sunod nga mga adlaw nanarabi bagyo, basig makasulod na ng bagyo noon sunod, no? So atong temperatura karon og sa alas 10, 28 degrees Celsius temperature.
Atong high nga temperature sa alas 11 magsugod no, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4. Ang atong high nga temperature nga 29 degrees Celsius temperature. Sa ato ang alas 5, alas 6, 28 degrees Celsius temperature. Og sa alas 7, alas 8, alas 9, 27 degrees Celsius temperature. Ato ang alas 10, alas 11, alas 12 ang 26 degrees Celsius temperature. Ato ang alauna, alas 2, alas 3, 25 degrees Celsius temperature. O sa AM na ha, bukas ang ugma akadlawon ato ang lowest ka temperature sa alas 4, alas 5, alas 6 ang 24 degrees Celsius temperature. Precipitation nato na kuno siya 5 na ay 5 pero wala rabagid gipon nilagi kuan nga may chance ang ulan no, bising na ay 10% dire gamay ra no. So when situation kita mga kompanyon, kusog lagi hapon atong hangin karon no. Kay bagyo guto kusog guto kayong bagyo sa kuan. Ato ang Saipan, pray for Saipan no. Sa bagyong Senlaku. So na igo-igo to sa hangin gamay. Haman ang hangin basig iso nagtarong hangin diha. Wala man nagparamdam. Ana-ana. Kusog atong hangin karon ito tato ang panahon no. Kay nakita niya nay hangin no, mga brig mga bentana gid tana no. Kay natay hangin karon Jess. Oh. Sunod-sunod Jess onya 11, 13 sa alas 12, 13 sa alas 1. Og kusog na to sa alas 2 no, ang 16 km per hour sa alas 3, 16 km per hour gihapon. Alas 4, 14 km per hour. Alas 5, 13 km per hour sa alas 6. O kaya nga panahon no, 10 km per hour. Mahinay lang sa alas 7 no. Kay 6 na lang anya 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5 no. So maunang manindot ato ang hangin sa ato ang daytime no. Ato ang humidity rin ay average nga 80%. Ang makikita sa itong AccuWeather. Nag-download na kitag application sa ato ang AccuWeather no. Para sa ato ang sunrise moonrise no. Ay kinahanglan man daw ni mag vacation gid siya. Ang apps uninstall ra gihapon ang kalaki ani. So adun ako nakitay temperature karon nga 29 degrees Celsius pero mapils na siya sa init nga 33 degrees Celsius temperature no, precipitation no for 30 minutes. So ato ang temperature nga high 33 degrees Celsius o ang low niya 21 degrees Celsius. Ay increasing ko no tonight no, clouds o mostly sani ko no ang ato ang ano this weekend. So na po siya hourly update dire na ay weekly update.
ug sa ato ang air quality index 32 per tungod na sa temperature, no. Na siya detalye kayo gitu. So sa ato ang allergy nga alert diri daghan na gid niyang allergy alert diri Berting daghan na. Daghan kaayo sa aman yun. Ang arthritis kuno moderate, ang sinus low, common colds low, flu low, migraine low, asthma low ra pud kuno. So ato ang sunrise nato, no. Ato ang sun maga duty 12 hours and 19 minutes. Sa daylight mo rise 5:29 AM og mo set 48 PM o 29 o 48, no. AM PM ato ang set, no. Ato ang alarm clock ni atras dahil ni ato ang sunrise, no. 5:29 AM save. Ang sunset nag-stay atong sunset, no, 5:48 PM. So nag-stay siya. So ato ang moon waning crescent atong moonlight moonlight niya 12 hours and 11 minutes kuno. Kay mo rise atong ang moon gain na to 46 AM og mo set ato ang moon to 57 PM o 46 o 57 AM PM, no, atong set unya. Kung ato ara pod siyang i-off, no. So moonrise
So naa dulo no minuto ra ang nairog ang moonrise na to sa to 46 ba to? 46 AM save. To 46 AM ato ang moonrise. O niya to 57 ato ang moonset no. So ato na siyang i-save atong moonrise pero ato siyang i-off no, do not repeat kay basing mobalik na ugma. So ato ang moonset nidagan og 40 gikan sa 04 49 ba to? To 49 PM save. 57 day ato ang moonset to 57 PM save. So kana ang ato ang galaw no sa ato ang pag-duty sa ato ang sun and moon no, sa ato ang temperature sa ato ang lokal. Bago kita sa ato ang galaw sa atong kabulanan, mga kahigalaan no, sa ato ang transit sa ato ang sun and moon, direction and the compass and the distance of ang moon piece. So, one crescent kita, no? So, atong ang damon. Ang moon phase niya wading crescent ug ang iyang edad 26.8 days no sa moon phase nga wading crescent. So atong the moon iyang direction above the horizon ug mo transit atong ang moon 0850 sa transit na siya gaina so 50 sa buntag kay ni rise siya to 45 no sa kadlawon ug mosit ni siya unya sa to 56 o katong 57 no sa ato ang kaudtohon no or sa hapon no. So ato ang damon dool sa constellation nga Aquarius at the distance of number niya sa iyang kilometers
from the earth napagani current right ascension, no? Pero ang iyahang number pa doon lang lagi, no? 380,300 paubos man siya 48, no, 0.5. So ato ang the moon ang iyang direction sa southwest. Lago kita sa ato ang the sun, transit sa atong the sun, no? Direction and the compass. Ug sa ato ang constellation and the distance. So ato ang the sun above the horizon, no, ang direction sa east. Mo transit siya unya sa udto 11:38 AM. Di pa mo alas 12, no, transit na. Tanawan yun adlaw pa si mo tutok na. Just, no? Mura niray siya gain na alas 5:28 ug masit siya sa hapon 17:47, no? Sa hapon usab. Og is iyang direction atong the sun do sa constellation ng Pisces. Tanaw nato ni Pisces, the Pisces constellation, no, kanang Pisces constellation. Ano si tracking diri? Aman diri ang Pisces niya. Ano ara ang Pisces? Unya kadto ang moon, oh. Grabe dako day ang constellation kaysa moon ug sun nato, no? Mas dako day na sila. Gamay raman pero mas siya ang nahimong landmark, no? Ang constellation ng Pisces. At the distance kilometer from the earth 150 millions. Ay maudi ay inita kaayo nilayo ditong adlaw. Hala, layo na gid kay atong adlaw. Abi na ko dito moabot atong gibanggit-banggit nga 150 million, di ba? 149 man to. Million unya kung mairog na siya og kanang ina nga number, big number layo, di ba? 150 million na kita, oh. Ang 160 million anak, di ba? Samot ka. Dah. Di ba natatong 147, 148, 149 million, 150 million na kita karon, oh. Ato ang dasan ay bugnaw untana. Bugnaw untana kay nagpalayo wal. Oh, may nagpalayo ba na, nagpaduol. Nidako iyang distance. Nagpaduol, no? Iduol yung distance. Kikibali kung magsukod kag distance, di ba magsukod man siya sa 1 kung inches, 1 inches, 2 inches, di ba maganam kalayo, no? Unya kung anam og kalayo ang ayahang big number, nagkalayo gid siya. Ay okay na nagkalayo di ay wala man di siya nagkaduol. Katuro ang bola nang nagkaduol, no? Pero init gihapon ta kay wala man lagay precipitation, no? Mabay ng 29, no? Kay pasing nakalayo siya. So ato ang distance 150 million. 150
128,000 o niya 116 or 120 no point 9 kay naman na siya pagirog-irog. So 6 ang ato ang dasan. So kana ang ato ang damon no. Sa itong update sa ato ang damon direction and the compass and the distance and damon PS. Largo kita sa itong the water ato ang the weather of the temperature sa ato ang Metro Manila no, og ang ato ang the storm updates and the NBS. So ato ang the water karon tide forecast nato sa atong Tuesday April 14, 2026. So ato ang tide forecast no, low tide, high tide, low tide, high tide. AM, PM, PM. So low tide siya gain na alas 3:49 AM sa kadlawon 0.1 meters 0.33 feet. High tide siya karon alas 10 16 AM 0.7 meters 2.85 feet. Low tide siya 3:12 PM unya sa hapon 0.9 meters 1.61 feet. High tide siya 9:24 PM. So low tide no 3:12 PM niya hapon 0.49 meters. Ang high tide siya sa gabi na 9:24 PM 1.26 meters 4.13 feet. So kana ato ang tide forecast anggo kita sa ato ang forecast sa atong Metro Manila no, sa ilahang temperature kay ana kita sa heat index no ng mga week no. So ato ang temperature sa itong Metro Manila, high sila dito 34 degrees Celsius og ang lowest 25 degrees Celsius temperature. Clear sky no. So mana mangabot sila 40 dito ano kung anon kay sa ato 29 gani ang pills ba ang pills niya dito no sobra kay sila 40. Mabot sila 40. So kana ato ang bantay panahon sa ato ang Metro Manila kon sa nasyonal. Largo kita sa atong the storm update sa ato ang Saipan. Wa na gihuyop-huyopan na ni karon. Kanos ani maabot ang Saipan. Perting kosubuga sa Saipan. Onya gabi BN po Saipan na ni ron. Na Saipan lagi. Onya gabi no.
Senlaco is located 146 kilometers southwest of Saipan and a track northward at 15 kilometers per hour 8 knots. Overpass 6 hours minimum central pressure. (919 HPN, no? Minimum significant wave height 12.8 meters 42 feet na. Iyaha ko nung balod. Balod, dagko ko nung balod, no? Ang Saipan kay sa Northern Mariana mapod ang Saipan, no? Ay, arang-arang nilikay, hala. Nakalikay ang Saipan. Na-answer prayer po sa Saipan, oh. Hinay na ilahang hangin. Tungkuan 100, hinay na, oh, nakalikay sa Saipan. No, bless the Lord. Hinay na Saipan, na sila 26 nga hangin kilometer kay nilikay man. Di ba na ito ikahimuog ka ng mapa-mapa nga ang Pilipinas na nag-adjust? O ang kanaon ibawag pag yun ang kanang bagyo, no? Maigo na tanan niya ang Saipan, wag niya naigo, no? Sunagay mga answer prayer, no? Kung nag-prayer mo diha, no? Kay Philippines sa ba inyong iyampo? May ganun na ay gapri sa Saipan, no? Na dikay ang Saipan, oh. So praise the Lord. Hindi padagan pa siya, taas pala kayo nga lentang iyahang ko ano, no? Muna siyang bagyo nga duha ka kanang country iyang igon pareha to ang Pilipinas ba? Pilipinas mo largo dito sa Hong Kong, no? Pero kay wala man siya baog magikayo na bumirang man iyang agi. Pati ang Saipan gilikayan niya ang Saipan in a next time, no, di ba? Doon na lagi kayo pero amo turag na agi gahuyop, no? Sa Saipan. So good news gihapon sa ato ang mga kababayan sa Saipan, no? Kay naarba to'y kanang naarba to ay nabalakas yan, no? Kay pwedeng kusugan ako no ang ilang hangin dito 100 na kilometer per hour, no? Pero karon nabalitaan nato diri ang nilikay pati sa Saipan, no? Sa Senlaco, no? So praise the Lord, no? Naluwas ang Saipan. So lago kita sa ato ang sosyal. So, kung ano lang kita kanang sa balaod sa ato ang DILG, di mo na sa DILG, PNP and DILG, no? Ang batas sa kanto, no? Sumpay lagi ni sa kuan. Safe Species Act, no? Dito ra na sa 2019 man siguro na siya ang Safe Species Act, no? So ato sa unahon ang kay sumpay man na siya, no, ang Safe Species Act para ma-review pad ang katawhan, no? Man siya ang bawal bastos, no? Ang ato ang Safe Species Act.
O ang Safe Species Act RA 11313, no? Sumano siya ang bawal bastos, no? The Republic Act number 11313 known as Safe Species Act or Bawal Bastos Law. O na sila batukod, no, nga bawal bastos law. Criminalizes gender-based sexual harassment in public spaces. O na mga public spaces, no? Pati na ang online platform, na-update na dahil nino, kaya na may online platform. Dito man ang online platform sa ato ang pag-pandemic crisis, nga nakusog ang online platform, no? 2019, no? 2020 man, ito na lang na platform. Workplaces and educational institution enacted in 2019. It personalized act like catcalling, wolf-washing, layering, and misogynistic, homophobic slur with fines and community service. Umauto siya, no, na nga nanay fines, no, ang katong catcalling, katulaging magwitwiw ka sa usa ka babae, no, kay mao ba tong sa salida. Mana makaawat ang mataw kay pakita man salida ba nang wala ba bay witwiw, no, pero bawal lala siya, no. Wow, Coca-Cola body, no, bawal lala siya kay bawal bastos act, no. So ang covered area sa street, apil din sa street, no, mao ba ni siya ang revise sa ato ang Safe Cities Initiative, no? Sumagya po niyang covered ang street, park, malls, sa malls ay na siya, no? Public utility vehicles, apil din nila na, bising nakasasud sa vehicles, no? School, office, and online platforms, social media, sa chat, covered nila sa Spaces Act, no? Prohibited Act, public spaces, ang catcalling, wasteling, layering, unwanted invitation, sexual jokes, ay bawal na po, no? Taunting, flashing, online, cyber, ang prohibited authorized recording, sharing, editing photos, videos, menacing, stalking. Bawal na po stalking, no? Harassment information, workplace school, sexual advances, request of favors, demogratory remarks with duties and employers, prevent punish violation. Epidemic Species Act, no, kanang gamito niya iyang kapangyarihan ba nga. Pasakaon lagi na ko na imuhang ranggo, basta, di ba? So, na penalties, baris man na community service, gender, and sensitivity, seminars, to fines, and imprisonment depending on the frequency and severity of the offense. Accountability applies everyone, strangers, pedestrian, co-workers, accountability, no, and PERS. Apil ang PERS. So, kana atong Safe Spaces Act, diri kita sa atong Safer City Initiative. No, mo na ni siya ang ato ang bawal sa lansangan, dili lang siya bawal bastos, no, bawal sa kanto. So atong Safer Cities Initiative is a public safety program launched by Philippine National Police, PNP, and Department of the Interior Local Government. Panang DILG, no, atong bagit-bagiton, Department of Interior and Local Government. In April 26, o karon gid nga bulan gitukod ato ang Safer Cities Initiative, no? Sa Abril, katotong gikon nga Christ Month, no? While it is often discussed alongside the Safe Cities Act, katotong nagiskutan gaina ang RA 11313 because both focus on public safety, they are distinct. The Safe Spaces Act is a national law focused on sexual harassment, while the Safer Cities Act, dito sexual harassment, no,
initiative a specific enforcement program a means of reducing petty crime. Amo na ilang control, no, nga maadyasan ang petty crimes. Kung kang Duterte ang iyang kuan kato ang droga iyang kuhaon, ang ato ang Safer Cities Initiative ma-reducean lang ang krimen, no, petty krimen, and restoring order in urban. So ang Safer Initiative sa 2026, the initiative focus on increasing police visibility, enforcing local ordinance, enhance security urban areas with a phase rollout starting Metro Manila. Metro Manila pa day, basing wala pa sa atong province, no, kay starting man siya, no, Metro Manila. Na kay measure focus on high visibility, politicizing the areas, school and transport hub, strict enforcement, curfew bans, public drinking, gambling, and regulation against walking shirtless o katuang maghubo, no. Implementation program, collaborative effort between PNP and DILG, reduce petty crime, maintain public order, a long-term goal, nationwide expansion. Pero nangayo ba yung pasensya si Remolia? Hello? Kaya ambot ng mga polis nga dakpon man to nilang kanang labor ba nga nag ukas-ukas nga karaog ka ng simento, no? Dapat magod na siya nga napay fines, di ba? Ano kita ko man largo, no? Di nagsori na noon ka. Dapat di fine na. Kuan to, kuan pa man po. Abiso pa gani dapat to siya, no? Na kanang information drive, nanabay gihimo information drive ang atong mga kapulisan, wala gani, no? Announce raman nila na largo sa ilang mga website DILG, masakpan di ay na, no? Dapat ang ato ang diri sa atong barangay captain sila mahatag information drive, atong mga mayor mahatag pag information drive ana, no, para sa makamata na ang mga tao bisan pag sa social media ba dili man na siya formal, di ba? So kana ang ato ang pagkuan sa social, no? Atong kadalanan kakanalan sulod na kay mao na to atong connection to sa ato ang mga kadalanan lang ato ang Safe Spaces Act, no? Mao ni itong air formation drive sa ato ang marathon lesson karon, no? Ang Safe Spaces Act o ang kanang ko dili nila magets, no, wala sila gamit anak nga term makad sila man nga balaod, no, kanang di ba bawa sa kanto o mao na siya ang Safer City Initiative sa ato ang 2026, no. Pero kinahanglan gid information drive, no, dili kay information ra nga parehan ni ato lang gi-inform, no. Ang muhatag mo sa information drive ang agency, no, para mas ka ano ba. Pero kung dili mo, kung gusto gid mong advance sa information, daghan naman na sa ato ang AI. Balitig na sa AI, no? Wala ka kita hanay. Ay, hanay pa ba nga? O sa oras? Saan ay kita, welcome kita, no, sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon, Communion with God ay bigas sa Octology edition ko. So ato rin ayon na kita sa itong second quarter this year 2026 sa ato ang Safer City Initiative nga 2026, no. So ano kita sa lesson 3, pride versus humility, ato ang series og ato ang pamalandungan sa Tuesday, Moses humble servant. Uy, Moses balik-balik, no. So magatuon kita tulo ka sabat kulog tulo ka devotional og lago kita sa ato ang first part, no. Ato stewardship nga
devotional reading. Ano kita second read Galatians 5 man datong basaw no, aduna na ba siya kanang verses nga 26 verses. So ato ang second part atong youth devotional no, atong desar, unsa atong desar? So ato ang Desire of Ages. Magbasa kita upat gihapon ka paragraph DE 558.1 to DE 558.4. Sa chapter 6 dito, The Face of the Simon House. Lago kita third part, devotional for all. Sa ato ang team karon no, sa ato ang Abril believing his salvation. Og ato pagkatun-an ang his words. O kana atong hanay sa ato ang ma-devotional per second og third nato nga part mga sabat ko lain kita. So ato ang mga Sabbath call. Ang part 5 ug 6 nato nga part lago kita sa part Sabbath call sa ato ang mga senior youth yang adults nato nga mga professional. Second quarter nato nga team growing in relationship with God. Og ang lesson 3 nato feeling proud. So ato pagaton na ng Tuesday April 14 is struggling with the basic. Uy. Naglisik ka sa basic. So ato dayong part sa batkol sa atong junior youth nga murag mahamtong atong cornerstone connection. So ipabasa diri ang Mark 16:16. Ang Mark 16:16 kuno no. Tapos sa part kita sa batkol sa atong mahamtot o second quarter growing in relationship with God og atong lesson 3 nga series pride versus humility og ato ang pabalandongan si Moses no, humble servant. So kana na ang ato ang mga nangahan ay sunod na po na itong uban nga pasakali kay taas na kayo karon unya init ng kayo. So magsugod na kamo, magampo kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Magampo kita sa ato ang pagsugod. Amahan nga langit non ani ano usab kami nagaduol kanimo, nagapasidungog, nagahimaya sa imong halan. Pasaylo kami sa mga sala na mo sa puon sa pagtusaw na nagaampo kami sa langit ng nagkaalam balaan nga mga salabutan nga amo usab kining masabtan ang pagkatun-an Moses humble servant. Ikaw magapadayon na ini amahan nga mugiya ka namo amo agayod lauman nga ikaw kanunay magatubag sa pagkapasunga sa amin. Bunam lago kita sa dili pa kita mag-Moses, dili kita sa Galatians kang Pablo no, ato aking basahon for your convenience na adiha no, pero conveniente pod na sa Ginoo kung gamiton gyud ninyo ang inyong mga Bible no, nga di na mapasagdan diha giabog-abogan ra na diha kung naamoy Bible no, masuki nga ukabo ninyo ni ato ang kapitulo no sa Galatians 5. So ato siya basahon. So nangaukab na. Nangaukab na.
Laukab lalo. Di cellphone na. Katong Bible. Kaya ang cellphone, ukab ay tawagan na. Display, no? Para nanay kalainan ba? Nga, dili ukab sa cellphone, display na siya, no? Na-display na sa inyong mga cellphone. Naukab na sa inyong mga Bible. Si Amen, no? Hawid ko, laukab la. Di kayo mag-amen nga, tinunto, no? Narapagay mag-amen nga tinunto, no? Amen kung nakaukab na sa Bible, no? So ato ning basahon. Alang sa kagawasan kita gipahigawas ni Kristo. Busa kinahanglan managbarog kamo nga malig-on o ayaw na kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa makawalipon. Paminawa ako si Pablo magaingon kaninyo. Nga kon magpa-circumcision gani kamo, si Kristo dili magpulos kaninyo. Circumcision, no? Ako magapamatuod pag-usab sa magtag-o sa kataw nga nagpa-circumcision. Nga siya na ilalom sa katungdanan sa pagbantay sa tibuok kasuguan. Kamo nga buot magpakamatarong pinaagi sa kasuguan. Kamo nagaputol gikan kang Kristo. O nangahulog kamo gikan sa grasya. Kay pinaagi sa Espiritu. Tungod sa pagtuo kita nagapaabot sa paglaom sa pagkamatarong. Kay diha kang Kristo Jesus bisan ang pagka may circumcision o ang pagkawalay circumcision. Dili magapulos, kundi ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Maayo naman unta ang inyong pagpaningkamot. Ken sa bagayod, ang nakababag kaninyo sa inyong pagtuman sa kamatuoran. Yaning maong pagdani. Wala magagikan kaniya nga nagtawag kaninyo. O sa kapogyot nga igpapatubo, nagapatubos tibuok minasa. Ang masaligon kaninyo tungod sa Ginoo. Ako masaligon kaninyo tungod sa Ginoo. Nga kamo dili mo sagop sa pangunahon na nga sa kuwahi sa ako. Og siya nga nagapagubot kaninyo. Magaantos raon niya sa iyang pagkahinukman sa silo. Bisan kansa. Apan kon ako mga igsuon, nagawa lagi hapon mahitungod sa circumcision. Nga naman lagi nga ginalutos pa man gihapon ako. Sa ingon ni ana nawagtang na di ay ang kapangdulan tungod sa cross. Nga matawhana na nagpagubot kaninyo. Maayo pa unta himuon ko sila nga kapamutlan. Kay kamo mga igsuon, gaya pa nagtawag ngadto sa kagawasan. Mao lamang nga dili ninyo paggamiton ang inyong kagawasan ingon nga pasangil sa pagtagbaw sa lawas. Kon dili nga pinaagi sa gugma nga mag-inagaray kamong usag-usa. Kay ang tibuok nga kasuguan nalangkob diha sa usa ka sulti nga mao kini higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon ang mauni kang Pablo gini no nga nalangkob na kuno ang tibuok nga kasuguan no sa higugmaa ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon.
nakuan pagid sa tawag na nakategorize pagid ni Pablo di ay, di ba? Sa katuang the great commandments gi-categorize nga love the Lord thy God ug love thy neighbor, no? Pero gi-categorize ni Pablo siliga na lagi kulo, no? Kaya tibok kasuguan nagalangkob diha sa sulti nga mao kini. Ikaw kung maayo mong silingan, ingon na imong kaugalingon. No, di ka na lang yun, no? Ang iyang gikalangkob, no? Kay kuan lagi, no? Masama ba, no? Sa kaugalingon, kay ang kaugalingon nga nahigugma sa Ginoo, no? Di ba? Kanang barag na pasabot na ni Pablo nga wala niya itong ipa-emphasize ang love the Lord, di ba? Kay lago na siya sa love thy neighbor, no? Pero kay naamay sa imong kaugalingon ug ang imong kaugalingon, di ba? Mamatay ang punto-punto, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, kay ang gugma sa kalibutan, di ba, no? Wala sa amahan, no? So iyang kaugalingon gipili gid nga higugmaon ang amahan, no? Mao na nga short pagid ug maayo ni Pablo, no? Ang katong the great commandments, di ba? Motong the great commandments, ang love thy neighbor, love thy God, no? O love thy neighbor. Pero kang Pablo, love thy neighbor na largo, no? Ang kalangkob kuno niya na, no? Ay na sama sa imong kaugalingon, di ba? As yourself. Duha naman na, no, di ba? Imong neighbor o niya as yourself, no? Kay murag kanto di ba magmaawaton kamo kanako murag inana ba, no? Di ba yang punto? Apan kung kamo magpinahitay og magtinugbanay ang usag-usa, magbantay lang kamo dili kamo ngautot pinaagi sa usag-usa. Apan ako magaingon panagawi kamo sa espiritu og ayaw ninyo pagtuman ang mapangibog sa unod. Kay ang pangibog sa unod kasopak sa espiritu, og ang tinguha sa espiritu kasopak sa unod. Kay kining duha naga kasinupakay man ang usag-usa aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Apan kon kamo ginamanduan sa espiritu kamo dili ilalom sa kasuguan. Og dayag kayo ang mabuhat sa unod nga maoke ni nay buhat sa unod, no? Pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsembag Diyos, paglamat, pagdenom tanay, ang pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinapakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, o mga buta nga maingon-ingon ini, pasidaan ko kamo. Sama sa ako ng pagpasidaan kanyo, kanito. Nga ang magabuhat sa maong mabutang dili makapanunod sa gingharian sa langit o katuno ang pangibog sa unod, no? Panunod sa gingharian sa Dios. Apan ang bunga mo din ang bunga sa espiritu mao ang gogma, kalipay, kalinaw, pailob, pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinumanon, kaaghob, pagpugong sa kalingon, ang mga butang walay kasuguan nga kabatok o matong bunga sa espiritu, no? Na versus na ni dito asa kanang sa unod, no? Kay kanang
gobot marag summarize naman to sa gobot ra ang mahitabo no kung dayag nga pagbuhat sa unod no katong pakighilawas, kahugaw, kaulag no pagsimbag Diyos na pagsimbag Diyos kay gikontra niya ang Ginoo no paglamat no dinumtanay pakigbingkil sa mga problem, struggle, trouble no ang buhat sa unod no pero ang buhat sa espiritu o ang bunga sa espiritu no kanang peace di ba no masarise mo siya sa peace sa gugma no kay kalipay kalinaw pailog no pero kung sa puton ka sige kag bagot-bot di ba buhat sa unod imong gipili no kay ang bunga sa espiritu dili magbagot-bot di ba pagka maayo pagka matinumanon kaaghop pagpugong sa kaugalingon no sa maong butang nga walay kasuguan nga kabatok no bagat kasuguan nga kabatok kay love thy neighbor man to no kay kung kontra nimo imong neighbor di ka mo agree sa iyang di ba pangatarungan sige lagi kag kontra no og ang mga iya ni Kristo Jesus na naglansang sa ilang unod diha sa krus lalang pangibog nga tinguha niini kung kita nangabuhi man diha sa espiritu nan kay nahanglan magawi kita diha sa espiritu o kadto ang bunga sa espiritu no ang ato gid untang gawion no kay maorman tong duha ka panig no ang trouble or ang peaceful di ba no pero bituluan kita nga maggawi usab kita sa espiritu dili kita matinguhaon sa dungog sa kawang sa mga paghagit sa usag-usa nga mapasina ang usa batok sa usa o wala gid tagitulo niya no nga pahambog-hambog lang no hagit-hagit no pero na ipagkasina di ba wala kanang ko ano sa tawagan insecure no so diha buhat po na sa unod ang insecure no Amato itong ibasa sa manilot nga mateksto no sa Galatia 5 for your convenience di ba ang convenience gibasa ninyo pero ang pinaka convenience sa inyong kasing-kasing kamo gid personal magbasa no ma-repeat pa ninyo di ba surago kita second part unsa atong desar obedience magbasa kita kapat ka paragraph sa chapter 62 the peace at Simon's house. Sana kita sa itong desar, sa itong desar to eat, no? Kaya naka-copy na kita 1 hour, no? Kasi kamata na isang pagmata makapamahaw, nagsayo paniudto padayon, sa itong paniudto panihapon, makapanihadyon. O sa ato ang panigabi, makapanipagabi, no? Panisay City 8 na BDS, katulog ato sing kape, yung watering comfort, o padayon, maliya sa inyo, ang kalanon, kay kanon pa nato na ato ang desar, the ray of ages nga. Message no the report carried back to Jerusalem by the visitors to Bethany increased the excitement. The people were eager to see and hear Jesus. There was a general inquiry as to whether Lazarus would accompany him to Jerusalem and if the prophet would be crowned king at the Passover. The priests and ruler saw that their hold upon people was still weakening and their rage against Jesus grew more bitter. The
could hardly wait for the opportunity of removing him forever from their way. As the time passed, they began to bear that after all he might not come to Salem. They remembered how often he had baffled their murderous design, and they were fearful that he had now read their purpose against him and would remain away. They could ill conceal their anxiety and question among themselves, "What think ye, that you will not come to the feast?" A council of the priests and Pharisees was called since the raising of Lazarus. The sympathies of the people were so fully with Christ that it would be dangerous to seize upon him openly. So the authorities determined to take him secretly and carry on trial as quietly as possible. They hoped that when his condemnation became known, the fickle tide of the public opinion would see it in their favor. Thus they proposed to destroy Jesus, but so long as Lazarus lived, and priests and rabbis knew that they were not secure, and very existence of a man who had been for days in the grave, and who had been restored by the word from Jesus, would sooner or later cause a reaction. The people would be avenged on their leaders for taking the life of one who would perform such a miracle. Then their poor decide that Lazarus also must die. Such length of envy and prejudice led their slave and hatred and unbelief of the Jewish leaders, and increased until they would even take the life of one whom infinite power had rescued from the grave. While this plotting was going on at Jerusalem, Jesus and his friend were invited to Simon's house. At the table, and Savior sat with Simon, whom he had cured of the loathsome disease, on the side, and Lazarus, whom he had raised from the dead. On the other, Martha served the table, but Mary was earnestly listening to every word from the lips of Jesus. His mercy. Jesus had pardoned her sin. He had called forth her beloved brother from the grave, and Mary's heart was filled with gratitude. She had heard Jesus speak to his approaching day, and her deep love and sorrow, and she had longed to show him honor. At great personal sacrifice, she had purchased an alabaster box of the ointment, ay mo din kong Maria, of the spikenard, very costly, with which to anoint his body. Now many were declaring that she was about to be crowned king. Her lip was torn to joy, and she was eager to be first honoring her Lord. Breaking her box of ointment, she poured his ointment upon the head and feet of Jesus. Then, as she not weeping, noise tinning, din with her tears, she wiped his feet with her long
flowing hair. Paman natin gibasa sa atong Desire of Ages, manago kita sa atong devotional for all, no? Just when, beloved hands, salvation is word. Atong ning basaon sa atong April 15, ang ketext yung 24:8, 9, his word, ito wala na ito nabasa ang ketext, gauna na ito. And they remembered his words, and returned from the time, and reported all these things. Yok 24:8-9. So muna ito ang ketext, no? Sayok pa kita 24 verse 8 ug 9. Ugma tong John 20:20, no? Mabalik. Adi naman ito mabasa na ito kay ketext man ito ugma. So ato ana ni iyang basa na iyang pasakali diri iyang pagsugod, no? Sa atong author, I still have my preaching notes for the 80th anniversary of the Alhambra SDA Church in California. Dengan dia, no? Ito ang Alhambra SDA Church sa California. The title of the sermon was Remember the Future. Remember the future, no? It is so important to reflect about how God has guided us in the past, because we find assurance for what is to come. When we look back to our own lives, we become aware of how God has been with us all along. And when it comes to our salvation, we find certainty for the future only when we look back to the cross. So, yan kasagod sa devotional. The woman came to the tomb early on Sunday. The stone uncovered entrance of the tomb had been rolled away, and they did find Jesus' body. Yok 24:13 mabasa. They were bewildered, especially because they had seen with their own eyes how the body of Jesus was laid in the tomb. As they were confused and perplexed, 2 angels come to them and announced that Jesus was alive. Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men, and be crucified, and the third day rise again. The angel told them should pause and look back to what Jesus had spoken to them, and they, the woman, remember his word. They recall Jesus' prophecies about his own death and resurrection. The one went from perplexities to clarity by remembering Jesus' words, remembering Christ's word, and heavenly remedy for the anxiety and worry. The same Jesus who foretold his own death and resurrection also prophesied own victory, whether she become bewildered by the circumstances that we don't understand. Ulang Jesus' words bring insight and peace. If you ever become anxious about your salvation or the end of the world, remember this word on the cross to the death. O acts to be remember in his kingdom, you shall be with me in paradise. O yung 23:43 na siya mabasa. Manakita di sa ato ang mga devotional, mga sabat ko na dahil kita in verse kita.
Atong mga devotional lang per second of third na itong mga part, mga sabat ko 4, 3, 6 na itong mga part. Ang kita sa inverse, magbasa kita isa ka paragraph diri. Sa itong inverse, sabat ko sama seniority, Diyos na appreciate natin sa quarter going in na. Relationship with God, o feeling proud ang atong pagatunan. Ato ang basaw, interpret nga portion, is struggling with basics. Basic. Magkakatawa ka sa title ba kay basic na gani nag-struggling pa di ba kanang easy round man siya basic no na may kuan nga pilion na nimong basic kay sayon ra struggling las basic no ang mga tao dai struggling ma sa basic pero basic needs di ba ato ang food no shelter, clothing, mo siya mga basic needs, no? Struggling man na kanunay mga tao na, di ba? Narba to padasig sa mga bata, ano, kay di mahugas sa plato. Pero na content nga, padasig, no, nga, nanghugas daw ko no kag plato, kay nakakaon ka. Dapat ka magpasalamat, no, kay nakakaon pa ka. Mo na nga, manghugas sa ka pero minti. At natin, basa natin yung insight dire. The scribe and the Pharisees were not the only people with attitude problems. Christ and disciples struggle with the pride and selfish ambition, though they spent years next to the humble, just they still clamored for the supremacy. Abasa pa ito ng second paragraph dire. Imagine being one of Christ's disciples. You travel with Him, eat with Him, sleep near Him. Disciple kung nag-uban ka kang Jesus Christ, no? And learn from Him. As He transformed countless lives, including yours. The crown thrown to Him. And you realize how special it is that close to you to be one of the 12 closest to Him. They start wondering, who is the greatest among the disciples? Oh, dito na ito natiwason sa amtong, no? Unya na ba na? O sa sunod pa, no? Larga kita sa ato ang part. Masabat ko sa mga junior youth nga marag mahamto atong Cornerstone Connection Survival Stories. Lesson 3 kita, God's heart for you. Uy, survival stories ang itong video gipakita nga nagsayaw-sayaw naman to ato ang Pangulo. Hello? Masayahin ako ng Pangulo kay lag-action mo to siyang piwi, no? Katong mo, kuan ba? Marag nga jumping jack, no? So nag-survive ba siya or namaguto yung issue po nga nasa sakit, no? Nangita na ko nung kapulisan, saan ang Pangulo? Ay, na po, video ka. Nag-abak-abak ng Pangulo. Narabat to siya. Kala, statement ga. Kala, Martes na ang 14. So, ata na sa basaw ng Tuesday. Mark 16:16 ang ipabasa. So, haman to nakapost man to sa Galacia atong ibasa no. O nahinay. Hinay atras. Atras no. O kab ang ato ang Marcos. O na kita sa Marcos diri. Pare na to gamito ng ato ang ko ano. Ato ang AI. So naka Marcos nakita 16:16. Ang motoo og magpabautismo maluwas. Oy na ay colon diri. Apan ang dili motoo pag-ahukman sa selot. Mao di ay na bautismo no. Manang atong mga congrats sa atong mga naluwas.
laluwas bautismo laluwas lo ba laluwas kasi bagoy maka-declare gyud sabta ra gud ka laluwas ka kung nagpabautismo ka no pero ang kalawasan ang Ginoo ra gyud po'y makahatag no pero mao man kuno no ang mutog magpabautismo maluwas no so ang nagpabautismo na luwas no matapos na imong kinabuhi mo pero ang kalawasan gi assured sa imo sa Ginoo no murag kuan ba murag insurance no gastuhan ba yan nimo ng insurance no para member ka pero sa Ginoo ang iyang member bautismo no ang mutog mabautismo maluwas no so naiyahang insight dire review the plus light section and reflect on the question. Have you experienced the first love of gospel truth? If so, what was it like? What were the arguments that Paul used to challenge people to become free and women in Christ? At makakorner mo ito bagno, are we to understand from Ellen White's statement that it's possible to be saved without a genuine personal experience and the things of God? Why or why not? What can we do to nurture that kind of experience with God? Ang ato ang maka-corner mo tubag diha kay lago na kita sa last nga ugna. Hapit na ni alas 12 no. Sabas ko na kita sa mga hamtong atong second quarter ng ating growing in relationship with God. So pride versus humility, no? So makita gid na nimo no sa ato ang kuan ang kamao mo patalinghog sa pulong sa Dios. Kamao mo basa sa iyang pulong mo nang humility. Pero kanang wala gyud, no? Pride na sila, di ba daw? Habang kong basa ng Bible, di ba daw? So pride, no? Pero kung nagbasa ka sa Bible, humility imong makuha, no? Kay mag-eskwela ba yata para makuha nato tanan instruction nga naa sa basic, no? Pero struggling with the basic gali, no? Pero sa Ginoo nga kompleto na ang iyang instruction. Kung dili ka mo focus niya na, di gid nimo makuha ang humility, no? Kay dili na nimo makuha ang humility, di ba? Sa pulong sa Dios, no? So gamit atong mga lesson diha mga ka-brother, mga ka-bro, gamit atong mga browser diha mga ka-bro. Naarabay update na po dato ang Microsoft Edge. Dili ma-update kay nagkaguot ang kuan storage. Ilahan na rabang impang minimize na nila ang imuhang table. I-open na po nimo maghimo kag table, no? Sa tab table para pag i-minimize niyo makita ra. So gameta ang ato ang mga browser browse sabatisco.adventist.io/in in para sa English na i-click lang itong image growing in relationship with God. I-click lang itong lesson 3, no? Katong pride versus humility, click lang sa ato ang Diyos a day. Makita na po tayo dito as kanang drone nga view nga sa usa ka area, no? Nga daghay mga balay. So welcome kita magtutuon sa pulong sa Diyos dahil sa paglaam kaulan do dahil na palangga sa Diyos ng batunan
Moses humble servant. Sa basaw na ito, nagkabalik-balik niya sa Moses ron. The grand halls of the Egyptian palace boasted of lengths, measure, and ease. Moses was learned in all the wisdom of the Egyptian and was mighty in the words and deed. Ito ang natunan ni Moses, pero gikuan magi-unlearn man sa iya tanan, no? Gibanggit ni Pablo sa Acts 7:22. Kanang patas pud na ang kang Moses nga baruganan ba nga brag sa to ang mga estudyante gusto na lang gyud nga diri eskwela para makuha ang kadungganan, no? Pero kang Moses gikuha iyang kadungganan, gi-unlearn siya. Gihimo siya ga magbalantay sa karniro, no? Mao po natong makuan nga kundi mga eskwela, di ba? Makuan man na siya nasa contraction ang link. Nasa contraction ang link. Pati gali seremolya ni hingi gani si patawad seremolya atong DILG sa usa ka contraction, di ba? So di mo daog-daog pud ang usa ka ni surrender sa pag-eskwela tungod sa kawaladon, no? Kay kini si Moses gi-unlearn man siya, no? Bisa pa nakuha na niya ang katong wisdom, no? Mighty in words. Wala gi-unlearn to siya, nitakas to siya, no? A life of power, riches, and popularity, o maning emphasize diri, where he is for the taking yet. Moses chose something very different. A historian, poet, philosopher, general, and armies, and legislator, he stand without a fear, yet with the words before him. He had a moral strength to refuse the flattering prospect of wealth and greatness and fame, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Grabe, pero ang gitakasan ni Moses nga magdumala siya sa Egypt, nahimo magyapon siya magdumala nung mo na ang plano gid sa Ginoo, surprise na lang kanong kay di lang Egypt iyang gidala, no? Israel iyang gidala, no? Mas daghan pa sa Egypt, mo itong kabalakan sa mga Egypt basi mawala ang tao nila nga mga slavery kay mao tong daghan pa sa ilaha. Unya gidala man to ni Moses, no? Mana nga ang training gid sa Ginoo dili gid sa magpabilin to sa Egypt. Magpabilin, no? Mo takas siya kay mahimo siya nga shepherd, no? Pero bisan pag shepherd na lang ang iyang gibantayan, mao day itong pagtraining sa iya nga dad-on niya ang katawhan, di ba? Sa Israel. So, naipabasa din sa Hebrew 11:24-46. Tell us about why Moses chose a different path and humble himself. O man ni punto di humble himself. Kasi mga version itong basahon. By faith Moses, when he has come 2 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for the season, esteeming a reproach of Christ greater riches than a treasure in Egypt, for he had to speak unto the recompense of the reward. So mao na ang punto gid po diha, no? Kang Moses po nimo makita tong kuan ba kadtong he who humble itself will be exalted, di ba, no? Kay bisan pag napalayo siya sa gingharian sa kanang Ehipto, Egypt, no? Na-exalted man to siya, nagpakita ba siya balik sa katong iyang mga kuan, no? Mabising tiguang na siya pero gamhana. Gamhana na ba? No?
So exalted siya, dili lang kanang power and honor sa Egypt pa niya makuha, kundi sa tanan gyud no. So tinuod gyud ang gipamulong sa Ginoo bising wala pa to nabanggit dito sa New Testament. Dili na makita kang Moses no nga na exalted siya. Bisan sa iyang pagpili no, galingo-lingo ganito siya, dili ko kamao Ginoo, dili ko kamao musulti. Di ba lo? Iya kay tagi ko alo, ay kay sa gapahinambog mo. Kaya na ko lagi loo, sige ko kag istorya sa mga kuan, mga shepherd. Lalo, lakay na ko kasi sa kamusulti. Moses' letter, humility is remarkable, considering the people. Man, she was where he had come from. Yet through the impulsive, sinful act, Exodus 2:22, morning boss, and he walked this way, and that way, and when he saw that there was no man, he saw the Egyptian and hid him in the sun. I'm out of nanimaw siya no. Nikamit gig siya sala para makalaya siya. Hello? He lost his self-confidence and self-sufficiency with mountains on his classroom wall, and with a pride swept aside for 40 years. Moses thought by God that he need to know to lead a nation out of slavery into the promised land. The power and riches of what could have been another life in Egypt played a significant role in Moses. Consider eternity God had called him very especially, and Moses followed. Perhaps most significantly in light of this topic. So Numbers 13:3. Now the man Moses was very meek. Above all, the men with were upon the face of the earth. O meekness man siya, di ba? Ito ang bunga sa espiritu na ay meekness, no? Very meek, Moses, no? So tarong gid siya, no? Tell us now, the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Moses, one of the great patriarchs of the Bible, not for his humility, humility Moses, no? His meekness, consider how different his life and leadership would have been had pride crept into each of these big events in his life. The burning bush, the plagues, and Egypt crossing the Red Sea, manna falling from heaven taken directly to God, receiving the 10 Commandments, and hearing God's word after he struck the rock. So conclusion question kita mga igalag mga question mga classmate. So pinis dati balay ka na to temperature karon nga duha ka tayo nga temperature 29 degrees Celsius ug ang low 24, walay bahid sa ulan. Paday lagampo ang ulan ha. Kung makabaton ka mog ulan kay basi di pa nato makamtan karon sa umalabot no. Para ato inyong pray for Saipan nga nakalikay na ang bagyo no. Atong kuan nga dili sila ma-damage pero nilikay gid ang bagyo. Agi din on siya naigo no. Karon iampo ninyo kung nakamoy mga pag-ampo ipadayon lang na siya no. So ang conclusion question, reflect back over your life. If someone were to describe you, what they include, humble or meek? In the list of the adjectives, why or why not? The truth is that we can be humble. We can't be humble in and of ourselves. Sin is part of our lives, which is why we need Jesus so much. Lesson 2. Read or sing the words in Him. I rather have Jesus. Ay, mamalik, I rather have Jesus. So, ato na napatusugon. Ipatugtog magkulok. And consider this word in relation to Moses' life
and yours. So ato na lang i-research sa ato ang kuano kanang ato ang YouTube I rather have Jesus, no? O niya ang conclusion question ato ang balik ko, no? Nga maga-reflect back over your life sa imo harabang kanang kinabuhi, no? If someone, ano mo dahil ni bida rin? If someone were to describe you, describe di eh. Tug-tug na ako, I rather have Jesus. So if someone describe you, na ako na yung nag-describe, no? Describe you, would they include humble? Kaya ma-describe ka nga humble or meek, pati nga meek. In the race of adjectives, kato why or why not. So mahimo na siya kung yung mong ipakita, no, katong love thy neighbor, no, as yourself. The truth is that we can be humble in and of ourselves, pero mo nang kamaturan, no, nga di ko nang tama humble sa ato lagi yung kaugalingon, no. Sin is part of our lives, which why we need Jesus much. Okay, mo tong dako, no, ang sala, no, atong buhat sa unod ang atong giisgutan, no, nga trouble lang ang gipangita, di ba? Makuhag kadungganan pero makasakit, di ba, no? Kay part of our life. Mga tambag diri kato ang kanta galis. Ato kasi na kanta, no? I rather have Jesus, o mao na ang muatag sa conclusion nato nga punto karon, no, ang I rather have Jesus, no. Sama kang Moses nga gipili gid niya ang Ginoo, no, pero ang piloon nimo ang Ginoo dili lang gid ka kanang kanunay law, di ba, no, na kay pag-agian Hinoon, no, nga training sa iya, pero pag makapasa na ka, di ba, mamato nga kung gipili nimo si Jesus, di ba, kung hangga humble ka, siya mo pa exalt, di ba, diha magyapon nga punto, no, nga mo pa exalt, mo pa taas sama kang Moses, no. Di ba katong yang giingon niya nga ang moto og magpabautismo maluwas, di ba ito sa sayon, no, kay tuhuan mo nang Ginoo rin na makita, di ba? Pero ano na siya process, ano na siya promise nga maluwas daw ka, di ba, no? So ikaw na lang kayo mag-igo, di ba, no? Ipadayo yung pagtuo gili, no? Kaya kung di ka mo to, bagot-bot raya, di ba, no?
Pero kung matuo ka, di magpabautismo ka. Malibog mo ka, no? So diha ka natapos, no? Moses, humble servant. So, magampo ka mo sa atong pagtapos, magampo, no? Sa secret nga prayer. Sincere nga prayer. Makato, no? Magampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Prayerful ka mo, no? Sa bunga sa Espiritu. Alam po kita. Father God in heaven, nagadaig ng kapasalamat kami kanimo amnatunan ang Moses humble servant. Nga ikaw gayud naga giyak ang Moses amahan nga naga mapainobsanon siya sa pag-alaga diha kanimo. Gipili gayud nga ikaw ang pag-alagaran kaysa Egypt nga mapuno siya sa kasalanan. Busa giyahan mo sad kami amahan nga ikaw ang pag-alagaran og dili buhat sa unod. Hinoon dili kami sa bunga sa Espiritu nga maoy amo ang mga karakter usab nga makuha gikan kanimo amahan. Pasaylo kami sa masala nimo sa pulo sa na o nagalaom kami nga ikaw makatubag mapagampo sa mga sa special was. Amen. Puno atong benediction. Hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, the gods of gods and the lords of lords and the kings of kings. To God all be the glory, and God bless us all. Daghang salamat usab sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsunod sa ato ang tulong manon Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon communion with God ay Gospel sa Octology edition kung 8 parts. Anong textual o Diyos sa inyong recitation. So dire kita alayon sa ato ang ikatulo kita nga semana sa Abril o ikaduha kita nga Tuesday sa ato Abril. So na kita sa ato ang channel, no, kang pastor teacher nato. Sa inyo subaybayan sa itong channel. So hantod na usap sa mga ganyan. Diyos na kay Melisan. Dalaygon ang Diyos.